Okay, alright. Yan mga kaibigan, at ito nga no, Atty. Topacio ay pagsasabayin na raw ang kaso ng kanyang busing. At ito nga ang atin pong pag-uusapan ngayon. Bago po yan ay welcome back ulit dito sa Rapido TV at kumusta po ang lahat. So ayan, at Atty. Topacio, ang abogadong nasubrahan ng talino ay alam na po pala na mangyayari ang lahat na ito, kaya ay handa na po mga kaibigan si Atty. Topacio at pagsabayin ang kaso ng kanyang busing mga kaibigan. Kaya ayan, at panoorin po natin ang video na ito galing po sa SMNI mga kaibigan. Ang magiging susunod na hakbang ninyo, sir, considering maraming mga issue po na kinakaharap ngayon, mayroon pang pagsasampa ng kaso, nandun na yung na bansagan na terorista si Congressman Teves, at ito ngang recent update sa Kamara. Pagsasabay-sabay niyo po ba ang pag-apila dito? Ay opo, kung anong kinakailangan sapagat alam naman na po natin yan we were already prepared because we saw it coming. Abril pa lamang, wala pa hindi pa nga natatapos yung preliminary investigation sa Degamo killing. Abril sinasabi na nitong si Secretary Remulla na terorista daw si Congressman Teves. So saan pa hahantong yan? Alam niyo po, nakakatakot dito, hindi lamang itong nangyari kay Congressman Teves. Sapagkat alam niyo, ang nakakatakot po rito, pinakikita po nitong pamahalaan na kapag ikaw ay tinarget, ay wala kang magagawa. Ako. At talagang buong Grabe ito mga kaibigan, ang banat ni Atty. Topacio, no? Ay pag ikaw daw ang tinarget ng pamahalaan ay wala kang magagawa. Parang may paratang po dito mga kaibigan, ano? Area ng gobyerno ay itatapat laban sa iyo. So, yun po ang dapat maging cause of concern. At walang rules. Wala yung rules nila sa Committee on Ethics, walang right to due process, walang presumption of innocence. Bali, wala po yan para sa kanila. Isasantabi po nila yan kapag kayo ay pinroject nitong gobyernong ito. Para sa buting batas, kaso nyo, kahit anong batas naman po sa kamay ng isang tao na nais i-weaponize ito, ay pwede pong gamitin. Kahit nga po yung batas natin sa unjust vexation. Di ba, dinedemanda ko dyan ni Attorney Rowena Guzon. Ginagamit para sa akin, pero hindi ko sinasabing hindi magandang batas yan. Lahat ng batas ay maganda, ngunit maaring gamitin lahat. Ang limitasyon lang po sa pag-abuso ng batas ay yung konsyensya, ay yung sense of decency, at saka yung restraint. Konsensya daw mga kaibigan, nakakatawa po ito si Atty. Topacio na yun pong sinasabi po niya na konsensya ay meron kaya ang kanyang busing mga kaibigan. Nung executive, sapagkat ang executive po ang nagpapatupad ng batas. I still believe in the Anti-Terror Act, pero sa pagkakataon po ito, at hindi lang naman po ako nakakapansin, maraming nakakapansin, si Senator Chis Escudero nga napansin na ito ay ginamit para sa isang bagay na hindi naman siya dinisenyo. Lalo pat kung ano ang mga bagay, attorney, na unang napagdesisyonan gamit po ang anti-terrorism law, abay magiging president na yan sa mga kahalintulad na kaso sa darating na mga panahon. Yun po nakakatakot. Ito lang huli na lamang po, no? Kung yan pala, yung mga tinatawang na political killings, ipagpalagay na natin totoo without conceding na may Ipagpalagay daw natin na totoo. Na totoo naman mga kaibigan na may rami po ang mga pinapatay po dyan sa Negros. Ano ba itong si Atty. Topacio ito? Parang nanaginip na ata ito ng gising. Nangyari ng political killings na on the part of Congressman Teves, still hindi pa po yung terorismo. Kung terorismo po yan, hindi po yung na-ambush na vice mayor yung sa Paris. Di ba ang sinasabi rin ng byuda ay natatakot sila. Napakaraming bodyguard ng mayor doon. Bakit hindi nila i-declare na terorista yon? Ang layo naman ng kinumpara mo, Atty. Topacio. Yun po ang natakot, yun pong byuda. Hindi po
halos yung buong bayan ang natatakot. Hindi katulad dyan po sa Negros na halos ay buong Negros ay natatakot po dito sa iyong busing. So ang layo po ng kaibahan, di ba? Yun pong sa Mindanao na inambush na gobernador. Daming kinumpara. Di ba nagsasik din ang laging yun? Bakit yung mga suspect doon ay hindi i-declare na terorista? Kung ganun po, at i-declare mo lahat ng ordinary killings as terrorism, eh baka halos lahat na ng tao rito sa Pilipinas ay maging terorista na po. Ay kung i-expand nila yung definition ng terrorism to include ordinary or common crimes, eh may problema po tayo dyan. Pero yung mga congressman na attorney na naunang tinukoy, lalo na yung kanilang mga party list organizations na organisasyon ng mga makakaliwa at CPP, NPA, NDF, yun, pasok yun sa dapat madeklarang terorista. Yun. Kasi even yung pong United Nations Security Council, deklarado po yung CPP, NPA na terrorist organization. At saka, iba naman po yun. Yun ay mahaba ng kastisayan ng CPP, NPA na terorista. Ay yung mga bombings po before martial law, yung sa Plaza Miranda hanggang ngayon, sinusunog nila yung mga gamit, mga equipment ng mga negosyante, ayaw magbigay ng revolutionary tax. Pinatutumba nila yung mga tore ng cell sites, ayaw magbigay ng revolutionary tax. Nangingidnap sila, nagbe-brainwash sila ng mga bata. Yun ang terorista. Doon sana nilang gamitin yung batas. Kasi pagka ginamit mo yung batas sa isang bagay na hindi naman ito ginawa para doon, you dilute the effectiveness and the credibility of the law. Kaya may nag-abstain kanina, attorney. Well, yun namang nag-abstain, dahil nga, they probably think they're just being consistent na yung Anti-Terror Act ay hindi constitutional. Pero ito po ay maayos naman. Yun lang nga ay nagagamit. Sabi nga nila, this is a historic first na isang politiko na wala namang record ng terrorism ginamit ito. At yung sinasabi ng Teves Terror Group, wala naman po yun eh. Hindi naman yung katulad ng Maute Group. Talagang merong Maute Group. You can prove na may Maute Group, may ideolohiya yan, CPP, may ideology yan na pabagsakin ng gobyerno ito at ipalit ay isang Maoist na socialist na gobyerno. Wala naman po ito eh. Ano bang pagrebelde nito laban sa sa pamahalaan? Yan nga, ginagawa niyo na, di ba? Yung pong nangyayari ay pinaparatang po ninyo na ay tinatarget po ng gobyerno ang iyong busing. Kaya ay lahat po ng makinaryas ay ginagamit na. So ano ba ang tawag dyan, di ba? Ay pagbibintang sa gobyerno, Atty. Topacio. Yun nga mismo pong sinabi. Ay yung mismong witnesses nila, pagpalagay na natin totoo, yung unang-una, yung hindi pa nare-recant, that they were recruited, di umano, para lang sa pagpasang kay Governor Digamo. Hindi po yung terrorism. Kung that all, it's just an ordinary crime under the revised penal code. Iyan naman po, kung babasahin yung debate. Ordinary crime lang yun, massacre na yun, Atty. Topacio, di ba? Hindi lang po si Lit Gobernador Digamo ang pinatumba po doon, no? Di ba? Alam mo yan eh. Noon sa Senado, between Senator Frank Drilon and Senator Lacson, then Senator Lacson, who was the principal author of the anti-terror bill, ay makikita niyo po na hindi saklaw itong mga ganitong sitwasyon. So, ayan no, mga kaibigan, at nakakatawa po itong si Atty. Topacio na abogadong nasubrahan ng talino, mga kaibigan, no? At dito nga, no, ay marami po siyang pinagkukumpara na bakit daw ay hindi dineklarang terorista. Ito pong mayor ng Apari at yung pang may naambos raw, mga kaibigan, no? So, doon po sa issue ng patungkol nga doon sa mayor ng Apari ay sa ngayon po ay nasa Senate pa nga yan, mga kaibigan, no? Nag-imbestigahan pa ang kaso na iyan. At kung sabi sa mga natatakot ay yung pamilya siyempre nung biktima ay takot na takot talaga dahil ay alam naman natin itong mga tao na mga kriminal
ay kung makikita po nila na pagka yung pamilya ay umaalma ay talagang delikado po, no, ang buhay at pwede po nilang balikan. Pero hindi po katulad dito sa nangyayari sa Negros Oriental na ang lahat po, no, halos lahat, no, meron pong iba na siguro ay supporter nito pong kanyang busing ay sabi na mabait daw itong kanyang busing. Pero ang karamihan po na mga tao dyan po sa Negros Oriental ay talagang nagsasabi na takot po sila dito sa kanyang busing, mga kaibigan. Meron pa ngang iba na ay nanirahan na lang sa ibang bansa at umiwas na lang po sila dahil nga ay takot po sila. So di ba, ang layo po, no, sa kanyang pinagkumpara doon po sa mayor po ng Apari, mga kaibigan, na which is ay sabi niya takot po ang mga pamilya nung biktima at hindi po talaga maiwasan na matatakot po sila dahil ay kapamilya po nila yung pong biktima at maaari po sila na pwedeng balikan nito pong sinasabi na mayor kung siya man po yung talagang utak doon po sa pagpatay po ng base mayor dyan po sa Apari. So malayo po, no, ang mga pinaghugutan po nito pong si Atty. Topacio, mga kaibigan, no. Talagang nasubrahan sa talino nga itong abogado na ito, no. By the way, ay siyempre gagawin po niya ang lahat, no, na idipinsa itong kanyang busing. Kaya ay maganda po talaga na gawin itong si Atty. Topacio, lalong-lalo na po dito, no, sa pagdeklara na terorista ang kanyang busing at pilit nga niyang pinaglaban dito, no, na ito pong pagdeklara na ito ay hindi po talaga, no, dapat na ideklara na terorista ang kanyang busing dahil ay wala naman raw na mga matibay na ebidensya na maideklara bilang isang terorista. Pero dahil nga sa target daw ng gobyerno itong kanyang busing, kaya ayan at ginamit po ang lahat po ng mga materials, mga kaibigan, sabi po dito, no, ni Atty. Topacio. So nahawa na ata itong si Atty. Topacio, no, sa kanyang busing, mga kaibigan, na puro pagbintang sa ating pong gobyerno, lalo na po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kaibigan, no, na yun ang palaging mga ginagawa ng kanyang busing. Sa ngayon po ay siya na po mismo, no, ang nagsasabi na ito pong lahat na ito ay tinatarget ang kanyang busing sa gobyernong ito, mga kaibigan. No, klarong-klaro naman po dyan sa atin pong narinig, no, sa video na siya mismo ang nagsasabi na ang kanyang busing ay tinatarget ng gobyernong ito, mga kaibigan. So ayan, no, kung itong si Atty. Topacio ay talagang iniisip po niya, no, yung mga kanyang mga pinagsasabi, lalo na po dito sa media, ay which is hindi po niya dapat yan sabihin, no, mga kaibigan. Pero ayan na nga, ang sabi ay itong abogado ay sobrahan sa talino, mga kaibigan, no. So wala na po tayong magagawa dyan at talagang madaldal po itong abogado na ito. So alamin na lang po natin yan, mga kaibigan, no, sa mga next update kung ano na po ang magiging update dito po sa mga kaso na nandyan na po sa korte. At ito po nga pag-apila po nila ni Atty. Topacio dito po sa pagdeklara na isang grupo ng terorista itong kanyang busing. Atin pong subaybayan kung ano po ang mangyayari dito po, mga kaibigan. At alam po natin, mga kaibigan, no, na yung mga kaso na murder, no, na nakasampa na po sa korte ay nasa 1 linggo na po yun, mga kaibigan, no. Kaya ay marami din po ang mga nagtataka bakit ay hanggang ngayon wala pa rin po na lumabas na warrant of arrest dito po, no, sa kanyang busing, mga kaibigan. So yan po ang ating pong antabayan, mga kaibigan, no. At baka sa linggong ito mayroon na pong lalabas na warrant, no. Sana ay para mas maganda po yan, pag may warrant of arrest na po ay pwede na pong hulihin itong kanyang busing. At kung sakali man na patuloy po itong magtatago at hindi po susuko ay maging wanted na po siya, mga kaibigan. At sabi nga ni SOG Boyeng Remulla, once na mayroon na pong warrant, pwede na po din maglabas po ng red notice, no, sa Interpol. So
pati Interpol po ay pwede na po itong hulihin si bossing ni Topacio, mga kaibigan. So ayan, kung ano po inyong masasabi mga kaibigan dito sa ating tinatalakay, paki-comment na lang po sa ating comment section. At ako po ay magpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta dito sa aking YouTube channel, gayon man sa aking Facebook page. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po at maaari ay paki-share. See you po sa next video ko at God bless all of us. Mag-iingat lang po tayo palagi kung saan tayo naroon.